Mr. Silent Channel. Tagalog Novels. Muling pagsilang. Kabanata 21 hanggang 25 walang katulad at walang katulad. Si Mayor Jiang ay karaniwang isang napaka-steady na tao, at bihira siyang magulat ng ganito. Sa pagkakataong ito ay si Hong Weigyu naman ang nagulat, sinasabi ko Lao Jiang, hindi ka karaniwang gumagawa ng ganoong kaguluhan. Bagamat ang real estate na binili ni Dali ay hindi maliit, hindi ito karapat-dapat sa iyong sorpresa, tama. Ano ang dahilan? Inilapag ni Mayor Jiang ang panulat sa kanyang kamay, nakasandal siya sa likod ng swivel chair sa likod niya. Hindi niya direktang sinagot ang tanong ni Hong Weigyu, ngunit nagtanong, huwag na muna natin itong pag-usapan, Lao Hong, malaki ang namuhunan ng pamilya mo sa pagbili ng real estate, pero hindi dapat ikaw ang pumunta rito para gawin ito. Ano ang dahilan ko? Sabihin mo muna, ano ang plano mo? Napakahusay ng business sense ni Hong Weigyu. Siguradong hindi pwede na nandito siya ngayon. Sa totoo lang, wala lang, nakangiting sabi ni Hong Weigyu, dahil mahilig maglaro si Dali, bilang isang ama, natural na kailangan kong makipagtulungan. Alam mo, mahina si Dali at hindi namin siya kayang talunin o pag-alitan ng kanyang ina. Buti na lang, sa pagkakataong ito siya ay the prodigal ring family ay medyo kawili-wili, at gusto ko lang makipagtulungan sa kanya. At dahil mas gusto niyang maglaro sa West Road, mas gusto kong maglaro ng Fourth Road. Sa puntong ito, marahang kinuha ni Hong Weigyu ang tasa ng tsaa. Paghigop ng tsaa, plano kong mamuhunan ng 1 hanggang 300 milyon para mapaunlad ang lupain malapit sa Tube Road sa West 4th Ring Road, na isang simbolikong venture investment upang makita kung gaano kalaki ang kita. Lao Jiang, ano sa palagay mo? Para sa pamilya ni Hong Weigyu, ang pamumuhunan ng 1 hanggang 200 milyon sa pansamantalang pagpapaunlad ng real estate ay talagang hindi isang malaking bagay. Ngunit ganap na nagbago ang ekspresyon ni Mayor Jiang. Sa oras na ito, ang kanyang ekspresyon ay sobrang solemn na, Older Hong, sa palagay ko dapat mong pasalamatan ang iyong pamilya para sa bagay na ito. Oh, ano? Sabihin. Nang marinig ang sinabi ni Mayor Jiang, naging curious din si Hong Weigyu, posible ba na ang alibughang anak ng aking pamilya, si Dali, ay nasa lupang ito? Mapait na ngumiti si Mayor Jiang at sinabing, hindi ako naniniwala noon sa tadhana, ngunit hindi talaga ako naniniwala ngayon. Sa palagay ko ay hindi. Tumayo siya at kumuha ng isang dokumento mula sa aparador ng mga aklat sa likod niya at itinapon ito kay Hong Weigyu, sinabing, tingnan mo ito, mauunawaan mo. Ano ang nakakalito, sabi ni Hong Weigyu. Matapos kunin ang dokumento, 2 beses lang niya itong sinulyapan bago lumiwanag ang kanyang mga mata, hindi. Di ba? Talagang sinabi ng bansa na plano nitong kunin ang lupa sa West 4th Ring Road para bumuo ng isang espesyal na sonang pang-ekonomiya. Ang bagay na ito ay kasalukuyang katotohanan lamang. Isang pangkalahatang intensyon, ang partikular na patakaran ay hindi pa inilalabas, ngunit kung hindi ka magsasalita tungkol sa anumang bagay, alam mo ba kung gaano kahalaga ang dokumentong ito lamang? Dahan-daang umupo si Mayor Jiang at seryosong nagsabi, para sa ating 2 pamilya, alam mo ba kung gaano ito kahalaga? Dapat sinabi ko sa iyo. Ngunit ang patakaran ay hindi pa pinal, kaya inilihim ko ito. Hindi kalabisan na sabihin na hindi hihigit sa 2 tao sa Tianjin City ang nakakaalam tungkol sa dokumentong ito. Sa puntong ito, huminga ng malalim si Mayor Jiang, hindi ko inaasahan. Mukhang maswerte talaga ang pamilya mo na si Dali, o baka may masamang pananaw siya sa pamilya mong Hong. Itong alibughang anak, malakas na tumawa ang ama ni Hong Dali, hindi ko inaasahan na ang ganitong kalaking sitwasyon ay mabubuksan ng hindi sinasadya. IR requisition ng Estado ang Economic Development Zone. Kung ang lupain ay maayos na kinentrota at binuo noon, ito ay talagang maganda. Maraming dapat gawin. Ang lupang hinihingi ng Estado para sa mga Economic Development Zone ay karaniwang isang pangunahing lokasyon para sa pag-unlad ng ekonomiya. Bagamat hindi pa nagagawa ang pinal na desisyon, hanggat hawak mo ang dokumentong ito, kung wala nang iba pa, walang duda na doble ang halaga ng lupain ito. Umupo si Mayor Jiang sa swivel chair at nakangiting sinabi, well, to be honest, dati nakikiramay ako sa iyo, pero ngayon naiinggit ako sa iyo. Siguro ang lakas ng pamilya mo ay talagang isang pagpapala, at ikaw ay ipanganak sa isang mabuting pamilya, mga magulang doteng sa kanya hanggang sa kamatayan, kahit na ginugol niya ang kanyang buong buhay bilang isang aliberga, siya ay maaaring gumawa ng mga ito sa unang pagkakataon ng isang tao na ito ay narinig. Sinabing hindi pa nagagawa at hindi pa nagagawa. Hahaha, kailangan kong tutuusin. Anak ko. Ang ama ni Hong Dali ay higit na masaya kaysa kailanman matapos marinig ang mga salita ni Mayor Jiang, at tumawa ng malakas, mukhang hindi walang kabuluhan ang araw na ito. Nakatanggap ako ng ganoong mahalagang balita. Mamumuhunan muna ako pagbalik ko. Mangolekta ng ilang lupa para sa 2 hanggang 300 milyon, magtrabaho dito, at tingnan kung ano ang mga resulta. Bueno, tandaan na ilihim ang bagay na ito, tutal, hindi pa ito ganap na napagdesisyonan, hindi nakalimutang ipaliwanag ni Mayor Jiang. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, sabi ni Hong Weigyu, ayokong magkaroon ng maraming mga kakompetensya. Well, babalik muna ako. Ang oras ay naghihintay para sa walang sinuman. Kailangan kong magayos ng mabilis.
Eto na, ako na ang bahala sa lupain. Talagang magandang gamitin ang dali ng aking pamilya bilang dahilan. Nakakatipid pa ito ng pagkakataon na maghinala ang mga tao, haha. Si Hong Wigyo ay masayang umalis sa opisina ng alkalde, habang si Hong Dali ay masayang natutulog sa klase. Si Ji Jiruo ay hiniling na dalhin ang kanyang bag sa silid-aralan, ngunit nang pumasok si Hong Dali sa pintuan, nakita niya ang kanyang upuan sa isang sulyap, at pagkatapos ay humiga siya sa mesa at nagsimulang mahuli ang kanyang pagtulog. Ang paghuli sa kanyang pagtulog ay talagang isang kasinungalingan, ang tunay na kahulugan ay maaaring hindi pansinin ni Hong Dali ang mga kaklase sa kanyang paligid, makinig sa lahat ng direksyon sa kanyang paligid at malapit nang malaman ng mga kaklase nila ang kanyang pangalan, at malapit nang malaman ng kanilang mga kaklase ang kanyang pangalan. Halimbawa, ang lalaking kaklase ko na katabi ko ay si Chin Lebang, na mahilig sa laro at halos lahat ng oras niya ay naglalaro. Ang batang babae sa front desk ay pinangalanan kong Wanbay, at ang kanyang mga libangan ay ang pagbibihis at pag-aaral tungkol sa mga pinakabagong uso sa fashion. Dahil sa background ng pamilya ni Hong Dali, sinungguro ang maglalakas loob na magsalita ng walang kaparerekan habang natutulog siya sa klase. Kahit na lumalakas ang boses ng isang kaklase, kailangang paalalahanan siya ng guro na huwag siyang istorbohin. Kaya sa oras na matapos ang paaralan sa tanghali, napagmasdan na ni Hong Dali ang pangkalahatang sitwasyon ng buong klase. Mayroong kabuuang 42 tao sa klase ng kamatayan, kabilang ang 18 lalaki at 24 na babae. Sa pangkalahatan, nahahati sila sa dalawang pangunahing paksayon. Si Boyzong Fang Yucheng ay namumuno sa isang paksayon. Ang pamilya ni Fang Yucheng ang may-ari ng 4 na minahan ng bakal malapit sa Tianjin City. Ang kayamanan ng kanyang pamilya ay lumampas sa 500 milyon. Siya ay isang karaniwang pangalawang henerasyong mayaman. Siya ay gumagastos ng pera at maraming taga-suporta. Sa mga babae, si Ding Yunmeng ang panganay na kapatid na babae. Nagsimula ang kanyang pamilya sa real estate, at ang kanyang kabuuang asset ay humigit kumulang 600 milyon. Isa siyang carefree na tao. Sa mga tuntunin sa mundo, siya ay isang tomboy, at ang perpektong pagpipilian upang maging isang body. Bilang karagdagan, malabo na narinig ni Hong Dali ang isang napakahalagang mensahe. Iyon ay, mayroong isang batang babae sa klase na may palayaw na blood concubine na bihirang pumasok sa klase, ngunit malinaw na siya ang karapat-dapat na pinakamatandang kapatid na babae ng buong klase at maging ang buong paaralan, at ang kanyang pagkakakilanlan ay lubhang misteryoso. Sinasabing sa tuwing lilito ang blood concubine na ito, magdudulot siya ng madugong bagyo, at hindi mabilang na mga batang lalaki ang bugbugin ng dagwang ulo, kaya nakuha niya ang titulong blood concubine. Para sa isang karaniwang marahas na batang babae, umaasa lang si Hong Dali na malayo sa kanya hanggat maaari. Kung tutuusin, bagamat ang kanyang kasalukuyang health index ay 45, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan niya at ng mga ordinaryong tao. Ayaw niyang mamatay ng bata. Ito ang mahalagang impormasyong nakuha ni Hong Dali sa buong umaga. Pagkatapos, oras na para sa isang masayang lunch break. Chapter 22. Gusto ko lang makarinig ng tunog. Oo nga pala, napakatahimik ng book review area ngayon. Hindi kaya sila lahat ay malakas uminom. Gatlang M. Para kay Hong Dali, na naghahangad na maging alibughang antas ng Diyos, kung saan gagastusin ang kanyang pera sa isang oras na pahinga sa tanghal, iyan ay isang napakaseryosong tanong. Ang cafeteria ay halatang hindi pantay, at Hong Dali ay hindi nais na imbitahan ang lahat ng mga mag-aaral sa paaralan na kumain at uminom sa cafeteria sa ngayon. Kaya sa huli, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, mas mabuti na magkaroon ng masarap na pagkain sa labas ng paaralan bilang isang aliberga. Ang presyo ng pagkain sa gate ng paaralan ay talagang bumaba, kaya napagpasyahan ni Hong Dali na tawagan ang natalo. Noon lang siya kumain sa isa sa 3 restaurant na ang kanyang kapatid na bigla na lang sumulpot ay tinanggap niya mula sa kanyang mga kamay ay mukhang marangal siya. Tulad ng para sa gas na pera para sa round trip, ito ba ay isang bagay na dapat isaalang-alang ng isang alibughang tao? Gawin mo lang ang iniisip mo. Sa sandaling tumunog ang bell para sa pagtatapos ng paglabas ng klase, inayos ni Hong Dali ang kanyang mga gamit at naghanda na para umalis. Kung tutuusin, ang oras ay walang hinihintay, at ang kabuuang oras ng pahinga sa tanghali ay 1 oras at 20 minuto lamang. Pagkalabas ng pinto ng silid-aralan, nagulat si Hong Dali nang makitang naghihintay si Tang Moxon sa pintuan ng silid-aralan. Agad siyang nagtanong, "Ha? Bakit napaka-proactive ng Xingchen ko ngayon? Mukhang hindi ito ang karakter mo. Pwede bang?" Tumingin si Hong Dali sa paligid. Walang tao sa paligid, posible bang pumasok na ang Xingchen ko sa papel ngayon at nagsimulang ituring ang sarili bilang fiancé namin? Ayoko. Para sa ilang kadahilanan, nagkaroon ng gana si Tang Moxon na talunin si Hong Dali nang makita niya ito. Nandito lang ako para alalahanin ka, tingnan kung ano ang lagay mo, at kumain kasama ka. Sa katunayan, sa pagmamataas ni Tang Moxon, hindi siya papayag na magtanghalian kasama si Hong Dali. Ang pag-aalala ay isang bagay, pagkatapos ng lahat, ang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay naruroon,
ngunit ang pagkuha ng inisyatibo sa pagkakataong ito ay ganap na ibang bagay. Ang kanyang ama na si Tang Ruzi ay tumawag lamang sa kanya, at ang pamilyang Hong ay naglagay na ng unang isang emergency fund ang nadeposito sa account ng kanyang pamilya. Sa makatuwid, kasama ang kanilang kasalukuyang katayuan, kinailangan ni Tang Moxon na tretuhin ng mas mabuti si Hong Dali, kahit na hindi siya gaanong pumayag. Ngunit ang mga bagay sa mundo ay ganito. Kung siya ay isang masamang tao, kung gayon hindi na kailangang bigyang pansin si Hong Dali. Ngunit si Tang Moxon ay isang mabait na babae kung tutuusin. Siya ay sumusunod sa prinsipyo mula pa noong bata pa siya na kapag ang iba ay mabuti sa kanya, dapat niyang subukan ang kanyang makakaya upang maging mabuti sa iba, kaya't siya ay mapupunta lamang sa pintuan ng hindi gusto, at pagkatapos ay makipag-away kay Hong Dali. Sa kabutihang palad, walang pakialam si Hong Dali sa mga detalyeng ito, at wala siyang anumang sama ng loob kay Tang Moxon. Siguro ang madalas na pag-aaway at pag-aaway nilang dalawa ay magiging magandang pampalasa sa buhay, kaya't pamitik na lang si Hong Dali, kung ganoon, gawin natin ngayon Terra na sa labas para mananghalyan. Having said that, as a super prodigal son, kung walang stunning beauty around him, medyo kulang. Okay. Nag-aatubili na sumang-ayon si Tang Moxon, at pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, saan tayo kakain? No need to ask, syempre chubros yun. Nanguna si Hong Dali at lumabas, bilang isang sobrang aliberga, kung makakain ka lang, kung hindi ako maglalakad ng higit sa 10 o 20 kilometro, manghihinayang ako sa mga taong nakapaligid sa akin na nakakakilala sa akin. Sa pagkakataong ito ay natutunan ni Tang Moxon ang kanyang leksyon at huminto na lamang sa pagsasalita. Siyempre, malinaw na ipinahayag ng kanyang mukha ang kanyang iniisip, nakakahiya na makasama ang alibughang anak na ito. Maya-maya pa pagdating sa gate ng school, naghihintay na doon si Gigi Ruo. Nang makita niya si Hong Dali na paparating na nagmamayabang, dali-dali niyang binati ito at bumulong, Master Dali, Liu Mingcheng ako ang nagmaneho at ipinarado ko ang aking sasakyan doon. Tinuro niya gamit ang kamay niya. Kasunod ng tingin ni Gigi Ruo, may isang orange na single row na sports car na nakaparada sa gilid ng malawak na kalsada. Mayroon itong naka-streamline na katawan, isang napakababang chassis, isang nagniningning na gintong trident sa harap, at isang pares ng mga arrow sa magkabilang gilid. Pares ng puting pakpak. Bagamat hindi gaanong alam ni Hong Dali ang paggawa at halaga ng kotse, tiyak na hindi niya inisip na bargain ito batay sa hitsura nito. Lumingon si Hong Dali at tinanong si Tang Moxon, Zinkson, sinabi ni Liu Mingcheng na ibinigay niya sa akin ang kotseng ito. Tinatamad akong magmaneho nito, bakit hindi ko ito ibigay sa iyo? Maingat na umiling si Tang Moxon at sinabing, hindi ko hawakan ang kanyang mga gamit, kahit nabugbugin ko siya hanggang mamatay. Hindi. Sa totoo lang, casual lang ang sinasabi ko, tumawa si Hong Dali, at pagkatapos ay kumaway sa mga natalo na nakatayo sa malayo, hoy, halika rito. Ang mga natalo ay nakita mula sa malayo. Lumabas si Hong Dali, ngunit dahil nandoon si Gigi Ruo, hindi sila nang ahas na lumapit, dahil sa takot na maantala ang mga mabuting gawa ni Hong Dali bilang isang young master. Nang marinig ang tawag, mabilis na tumakbo si Judo at magalang na nagsabi, Young master, pakiusap ibigay mo sa akin ang iyong mga utos. Iniunat ni Hong Dali ang kanyang maliit na daliri at kinapa ang kanyang ilong, maghanap muna kayo ng ilang mga ladrilyo, mga bakal na tubo, humila ng malalaking martilyo, at iba pa. Pagkatapos ay bumalik ka agad. Bilasan mo, medyo nagugutom na ako. Okay, young master. Tumalikod ang tatlong lalaki at nagmamadaling umalis. Ang natitirang 6 na kasambahay ay magalang na naghintay sa tabi ni Hong Dali. Curious na tanong ni Ling Xiaoyi, Young master, ikaw ba? Siyempre gusto mong mawalan ng pamilya. Kailangan mo bang magtanong? Sinabi ni Hong Dali nang walang katotohanan. Maya-maya, tumakbo pabalik ang tatlong lalaki na bitbit ang lalaki sa kanilang mga paa. Dalawang malalaking martilyo at isang bakal na tubo na kasing kapal ng braso ang dumating sa harap ni Hong Dali, at bigla silang tumayo sa atensyon, Young master, may nang-aapi ba sa iyo? Baliin natin ang kanyang mga paa. Ilang gangster ang nagsabi na gusto nilang baliin ang mga paa ng ibang tao. Medyo nakakatawa ang eksena. Walang nang-aapi sa akin. Itinuro ni Hong Dali ang marangyang sports car ni Liu Mingcheng, ibagsak mo ang kotseng ito para sa akin. Kung mas masama ito, mas mabuti. Wala namang may gusto ng basurang ito. Well, oo nga pala, huwag mo na lang gawin. Mag-ingat sa pagsabog nito. Natatakot. Si Tang Moxon ay natigilan, si Gigi Ruo ay natigilan, si Ling Xiaoyi ay natigilan, at ang ilang natatalo sa paligid ay natigilan din. Master Dali, ito ay isang Neptune na kotse. Nagkakahalaga ito ng higit sa 700,000 yuan. Hindi ba masyadong sayang ang pagbagsak nito ng ganito? Bilang kaklase ni Hong Dali, si Gigi Ruo ay naging mas matapang at mabilis na nagpayo. Alam ko, walang ekspresyong tiningnan ni Hong Dali si Gigi Ruo at sinabing kakaiba, kung 70,000 o 80,000 yuan lang iyon, hindi ako magiging tamad na itapon ito, gusto ko lang makarinig ng ingay. Pagkasabi niya nito ay humarap siya sa tatlong lalaki. Smash 8. Okay.
Sa bahay ni Hong Dali, nilinaw ng ina ni Hong Dali na si Reyna Lan Roxy na kapag sinabihan sila ni Hong Dali na pumunta sa silangan, hindi sila maaaring pumunta sa kanluran, at kapag sinabi niyang manghuli ng mga aso, hindi nila maaaring itaboy ang mga manok. Kahit na may fire pit sa harap nila, kailangan pa rin nilang tumalon pababa kung may sasabihin si Hong Dali. Ngayon ay hinihiling na lamang sa kanila na basagin ang kotse, kaya hindi na kailangang mag-alinlangan pa. Boom, 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 boom. Kumaway ang tatlong lalaki ng mga sledgehammers at steel pipe at nagsimulang batiin ang Neptune Flying Wing Trident na kotse, na talagang nagkakahalaga ng 740,000 yuan. May nakakabinging dagandong. Nagkaroon ng muffled sound, at ang mga pira-pirasong salamin ay nabasag sa buong sahig. Ngunit sa isang kisap mata, isang magandang sasakyan ang nagmistulang taniman ng mais na katatapos lang nawasak ng kawin ng baboy ramo. Wala na itong itsura. Chapter 23, ito lang ang isa, walang ibang tuldok-kuwit. Sa oras na ito, ang kilusan dito ay ganap na nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga estudyante sa paligid. Hindi mabilang na mga tao ang nakatayo roon, nanunood mula sa malayo, at paminsan-minsan ay itinuturo, kung gayon. Tila iyon ang kotse ni Liu Mingcheng, tama ba? Oo. Oo, tama ang plaka, basta, basagin mo lang. Siya nga ay isang sikat na alibughang anak sa aming lungsod. Iyan ay isang kotse na nagkakahalaga ng higit sa 700,000 yuan. Nasira lang niya ito. Diyos ng Diyos, hindi namin maintindihan ang karunungan, panuurin mo lang ito ng matapat. Ngunit sa pagkakataong ito, si Liu Mingcheng ay nasa malaking paraan. Oo, kung ang kotse ay durug-durug sa sikat ng araw, lahat ay masisira, tama ba? Siya, hinaan mo ang boses mo, si Liu Mingcheng ay nagbabantay doon. Sa isang sulok sa di kalayuan, galit na galit si Liu Mingcheng na may mga ugat sa kanyang noo. Sa bagay, ito naman ang sasakyan niya, kahit ibigay, sasakyan niya pa rin iyon. Ang pagiging pira-piraso sa publiko tulad nito, ang pinakanakapanlulumong bagay ay hindi siya nang ahas na umakyat at humanap ng lugar na nakaharap sa nakagugulat na pagbagsak ni Hong Dali, kahit ang mga Diyos ay hindi nakayanan. Takot talaga si Liu Mingcheng kay Hong Dali. Kung na-intimidate na naman siya, malamang kailangan niyang ipamigay ang underwear niya that time. Hindi niya kayang mawala ang taong ito. Master Liu, tayo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang nakababatang kapatid na lalaki sa tabi niya ay nakita na ang Seeking Flying Wing Trident na kotse ay nabangga sa isang modelo, at nag-aalalang sinabi, paano kung pumunta na lang tayo at talunin? Matalo. Talo ka. Bigyan mo siya ng sampal. Kinagat ni Liu Mingcheng ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gayon ay tuluyan kang mawawala. Sino ang maglakas loob na bugbugin ang isang taong may sakit? Ni hindi ko siya ginalaw kahit isang buhok ngayon, at nagkakahalaga ito ng mahigit 500,000 dolyares. Wala na ang sasakyan, how dare you have other ideas? Kung gayon, anong dapat nating gawin? Nagpahayag ng kawalang kasiyahan ang mga nasasakupan. Gaya ng inaasahan, ang Tianjin Private Academy na ito ay maaaring hatiin sa 4 na paksayon. Ang Hong Dali ay itinuturing na isang paksayon ng pamilyang Hong, at ang pangunahing base nito ay Class 2, Class 14 ng Death Class. Maaari silang ituring na mga alipin ni Hong Dali. Si Liu Mingcheng, Young Master Liu, ay isang paksayon, na nakabase sa Class 6, Grade 2, at may patuloy na alitan sa paksayon ng Hong. Dati, si Liu Mingcheng ay palaging isang hakbang sa unahan ng Hong Dali, ngunit ngayon ang sitwasyon ay ganap na nabaligtad sa isang araw. Mahigit kalahating milyong yuan ang nalustay, ang kanyang sasakyan ay nabasag sa publiko, at siya ay lubos na napahiya. May 2 pang malalaking paksayon. Ang isa ay si Dao Jinbai, isang mahuhusay na iskolar mula sa departamento ng senior high school. Siya ay may karaniwang hitsura ng Prince Charming at may kakayahang pampanitikan at militar. Siya ang huwarang manliligaw sa mata ng hindi mabilang na mga babae. Siya ang batang pinuno ng isa sa nangungunang 500 kumpanya, ngunit ang kabuuang lakas ng kanyang pamilya ay malayo sa likod ni Hong Dali at kailangang pagbutihin. Mayroong 2 pangunahing paksayon, ang mga mag-aaral sa senior high school at ang mga mag-aaral sa freshman sa high school. Si Dao Jinbai, isang mag-aaral sa senior high school, ay malapit nang ma-promote sa departamento ng universidad at bihirang magdulot ng gulo sa paaralan. Isang hakbang na mas mataas sa mekanika, ngunit ang kanyang lakas ay ibang-iba sa lakas ni Hong Dali at Liu Mingcheng, kaya hindi siya nang ahas na magdulot ng gulo. Sa makatuwid, sa buong Tianjin Academy, ang 2 paksayo na madalas na magkasalungat ay sina Liu Mingcheng at Hong Dali. Ngayon si Liu Mingcheng ay nawala ng malay at galit na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumalikod at tumakas, ngayon inaamin ko ang pagkatalo, tayo na. Bago umalis, hindi niya nakalimutang tingnang muli si Tang Moxon, ngunit ngayon ay wala na siyang lakas ng loob na sumigaw kasama si Hong Dali, kaya hinayaan na lamang niya na may pagkapuot sina Hong Dali at Tang Moxon na basagin ang kotse sa kamanghamanghang paraan. Sa isang iglap, isang grupo ng mga tao ang naghiyawan at naghiwa-hiwalay. Si Hong Dali, na nasa gitna ng insidente, ay talagang hindi umasa ng ganoon. Nagkaroon ng patuloy na alitan sa pagitan ng iba't ibang mga akademikong paksayon, at iba pa.
Para sa kanya, na naglakbay mula sa lupa, ang mga ito ay mga maliliit na pag-aaway ng isang bata. Ang dahilan kung bakit binasag ni Hong Dali ang sasakyan ni Liu Mingcheng ay talagang napakasimple, gusto lang talaga niyang gumawa ng ingay. Hindi niya alam kung paano i-drive ang sasakyan ni Liu Mingcheng, na binigay sa kanya ng libre, kaya syempre dudurugin niya ito. Kung tutusin, hindi pa rin niya kayang hawakan ang sarili niyang sasakyan. Gaano kabilis ang isang kotse ay maaaring basagin. Ngayon alam na ni Hong Dali na 3 minuto lang ang kailangan. Sa loob lamang ng 3 minuto, ang marangyang kotse ni Liu Mingcheng na nagkakahalaga ng higit sa 700,000 yuan, na convert sa RMB sa lupa, katumbas ito ng humigit kumulang 3.5 milyon, at ang kotse ay kasing halaga ng isang Lamborghini, ay ganap na naging basura. Ang tanging bagay na maaari pa ring makilala kung anong uri ng kotse iyon ay ang logo ng kotse ang nabasag at nakabaluktot na trident at ang pares ng mga pakpak na may mga buto na lamang ang natitira. Nag-iwan ng mga pira-pirasong salamin sa sahig, pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, ibenta ang natitira para sa scrap metal. Napakaganda nito, pakiramdam ko komportable ako sa lahat. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Tang Moxon at sinabing, "Okay, Zinkson, maghapunan na tayo. Ano ang gusto mong kainin para sa tanghalian? Kahit ano, kaya mo." Kasunod ni Hong Dali, palaging nakakaramdam si Tang Moxon na walang magawa. Kung gayon, umalis na tayo ngayon. Matapos makasakay sa sarili niyang anghel na may mataas na pakpak, 3 nagdarasal na anghel ang nanguna, at ang grupo ng mga tao ay nagpunta upang patayin si Chubro sa isang makapangyarihang paraan. Naglalakbay sa ganoong postura, ang buong paglalakbay ay maayos, ngunit sa sandaling makarating kami sa isang intersection, isang matandang nasa edad na 60 ang nakasakay sa isang dekuryenteng bisikleta. Maaaring hindi gumagana ng maayos ang preno, at umuugoy siya patungo sa Hong Dali. Nabangga ito ng mataas na pakpak na anghel. Nagkaroon ng malakas na putok, at ang driver ay tulala. Natamba ang matanda. Natigilan si Hong Dali. Natamba ang rearview mirror ng sasakyan. Nang makitang napasok siya sa ganoong kalaking kapahamakan, tuluyang natigilan ang matanda. Hindi man siya makasabay sa sitwasyon at malabo ang kanyang paningin, alam pa rin niyang siguradong hindi niya kayang bayaran ang sasakyang ito. Not to mention anything else, rearview mirror lang iyon. At kahit mapunit man ang mga lumang buto niya, hindi ito sapat para mabayaran siya. Sa sitwasyong ito, agad na binuksan ng driver ang pinto at pinagalitan ang matanda. Isa itong Highwing Angel, isang top-end na luxury car na may market price na higit sa 4 na milyong yuan. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 30,000 yuan upang palitan ng bago ang naturang rearview mirror. Ngayong na-knock off siya, hindi naman siya pwedeng magkunwaring hindi niya ito nakikita ng walang sabi-sabi, di ba? Dahil dito, bago siya makalabas ng sasakyan, ibinaba ni Hong Dali ang bintana at tumingin sa matandang nakaupo sa lupa, halos matigilan sa takot, at nagtatakang nagtanong, "Matanda, bakit hindi ka tumakas?" Tumakbo. Halatang walang gaanong reaksyon ang matanda. "Oo, nabangga mo ang kotse ko. Hindi mo naman kayang bayaran yun. Mas mabuting bumangon ka at tumakas. Nakaupo ka ba sa lupa habang hinihintay akong humingi ng kabayaran?" Itinagilad ni Hong Dali ang kanyang ulo at tumingin sa upuan. Ang matandang lalaki sa lupa ay nagsabi, "Matanda, ang iyong kalidad ay napakataas. Ano ang ibig sabihin ng iyong kalidad sa panahong ito? Ang sinumang hindi tumakbo ay tanga." Walang sabi-sabi, bumangon ang matanda, tinulungang itayo ang bateryang sasakyan, at tumakbo palayo sa bilis na 40 milya sa isang iglap. Ang eksena ay maihahambing sa isang kompetisyon sa karera ng kotse sa baterya, hindi katulad ng isang 60 taong gulang na lalaki na katatapos lang mahulog. Tingnan mo kung gaano kabilis ang kotseng ito. Malamang nabosozo ko ang matandang ito noon pa. Humalaklak si Hong Dali at muling isinara ang bintana, "Sige, alis na tayo, punta ka dyan dali, gutom na ako." "Hayaan mo na lang siya. Aalis ka na." Galit na sabi ni Tang Moxon, nagkakahalaga ito ng 20,000 hanggang 30,000 yuan para palitan ang rearview mirror. "I can't afford to sell him off like this, forget it, talo pa naman ako, di bale." "Well, kung hindi mawawala ang pera mo ngayon, gaano katagal?" Ngumiti si Hong Dali at sinabi, "Ano, Zinkson, hihilingin mo ba sa kanya na magbayad?" "Ako, hindi ko siya hihilingin na magbayad. Napakatanda na ng kawawang matandang iyon. Curious lang ako." Si Tang Moxon ay bihirang mamula, ibinaba ang kanyang ulo, at kakaiba ang iniisip sa kanyang puso, "Sa totoo lang, halika, kahit na siya ay isang alibughang tao, hindi siya isang masamang tao." Pagkatapos ay halos mabaliw si Hong Dali sa isang pangungusap, "Dahil ligtas ang lahat ngayon dapat nating ipagdiwang ito." Nasira ang sasakyan. Kahit na hindi siya humingi ng tawad sa sinuman, gusto pa rin niyang magdiwang. Si Hong Dali ay marahil ang tanging tao sa China at sa ibang bansa sa lahat ng oras at sa modernong panahon. Ito lang ang isa, walang ibang tuldok-kuwit. Kabanata 24, Maghukay ng mas malaking butas. Dahil kailangan kong sumugod sa listahan bukas, may isa pang kabanata bandang alas 12 ng umaga. Sana may mga batang gising pa na makakatulong sa akin na mag-click at bumoto para sa rekomendasyon. Ho ho!
Gatlang M 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 gatlang M. Hindi nagtagal ay nakarating kami malapit sa Yalesiang nightclub sa Tianjin West 4th Ring Road. Tinanong ni Hong Dali ang driver, alam mo ba kung saan ang mga restaurant na binili namin kahapon? Hindi ako tumingin mabuti sa oras na iyon. Palihim na pinunasan ng driver ang kanyang malamig na pawis. Binili ng munting ninunong ito ang lupa nang hindi man lang ito tinitingnan. Siya lang siguro ang nakakagawa ng ganyan. Bagaman ganoon ang iniisip niya sa kanyang puso, sumagot pa rin siya, mayroong 3 bahay sa kabuuan. Alin ang gustong suriin ng young master? Inspection. Magandang salita, pero iba kung marunong kang magbasa. Sinabi ni Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha, syempre ito ang pinakamahusay. Bilasan mo, 20 minuto na ang nakakalipas. Kung hindi ka magmadali at manatili sa klase, mahuhuli ka. Bagamat siya ang pinakamalaking taunan sa kasaysayan, iniisip pa rin ni Hong Dali na dapat niyang subukang huwag malate, kung hindi magiging sulit kung mahuhuli siya at mag-alala sa kanyang mga magulang. Kung tutuusin, wala na talagang masasabi sa kanya ang mga magulang niya ngayon, di ba? Ang isang iyon ay hindi malayo sa unahan. Agad na ginamit ng driver ang intercom sa sasakyan para sabihin sa natalo ang 3 nagdadasal na anghel sa harap, pupunta si young master sa Hanglang Hotel para sa hapunan. Kumaliwa sa intersection sa harap. Pagkatapos ng 100 metro, kumanan. Sinabi ng intercom na sumagot si Bayan, okay, sundin ang mga tagubilin ng young master. Ang Hanglang Hotel ay itinuturing na isa sa mga high-end na hotel sa 4th Ring Road sa West Beijing ngayon. Mayroon itong marangyang palamuti at magandang lokasyon. Sa kasamaang palad, ang ekonomiya dito ay medyo nalulumbay. Ang turnover ay hindi kailanman nadagdagan, at halos hindi nito mapanatili ang tubo o pagkawala. Ngunit nakakakuha pa rin ng interes si Yu Dao mula sa pagdeposito ng pera sa bangko. Ang ganitong malaking hotel ay magagarantiya lamang na hindi nito babayaran ito ng higit sa 1 buwan, at ang lupain ay hindi tumaas. Nagsasangkot ito ng maraming lakas tao, materyal at pinansyal na mapagkukunan, kung hindi, ang hindi magiliw na kapatid ni Hong Dali na si Hong Anbao ay hindi rin ako aaksyonan ng ganoon kadali. Sa mata ng mga tagalabas, ang alibughang tulad ni Hong Dali, ang pinakaalibughang anak sa mundo, ang makakamit ang lugar na ito. Siyempre, wala sa mga ito ang problema kay Hong Dali. Dinala lang niya ito dito dahil masaya at maginhawa, tutal halos 300 metro lang ang layo ng Hanglang Hotel na ito mula sa Tube Rose nightclub. Nang makarating siya sa lugar at bumaba ng sasakyan, tumingin si Hong Dali sa 6 na palapag na hotel sa kanyang harapan, pagkatapos ay sa malalaking florera sa magkabilang gilid ng pinto, at tumanggo ng may kasiyahan, hindi masama ang dekorasyon, ang kapatid ko ay nanggaling sa kung saan. Nakakamangha na ang napakagandang hotel ay iniaalok sa akin. Pagkapasok sa hotel, naabisuhan na ang manager ng lobby na darating ang bagong may-ari ng hotel. Nagmamadali siyang lumapit, tumanggo at yumuko at sinabing, Dali. Young master, nandito ka na. Magalang niyang sinabi kay Tang Moxon na nakatayo sa isang tabi, nandito rin si young madam. Ngayon ang tawag ng lahat sa kanya ay young madam, kaya walang choice si Tang Moxon kundi tanggapin ang titulong ito. Siyempre, siguradong hindi maiiwasan ang pamumula. Siyempre, dahil naging dalaga na siya, dapat may consciousness siya sa pagiging dalaga. Sino ang nagsabi sa kanyang pamilya na umutang ng pera? Tumanggo si Tang Moxon at bumulong, hello, hindi mo kailangang maging magalang. Salamat, madam. Pagkatapos kumustahin, tinanong ng manager ng lobby si Hong Dali, Guru, ano ang gusto mong kainin? Ang lahat ng mga pagkaing mayroon kami dito ay napaka-authentic. Hindi ko lang alam kung anong ulam ang babagay sa young master at sa dalaga. Magalang na tanong ng lobby manager. Kung susundin niya ang normal na gawain, magalang na tatanungin ni Hong Dali si Tang Moxon kung ano ang gusto niyang kainin, at pagkatapos ay nakahanap silang dalawa ng lugar na mauupuan. Ito ay kaakit-akit at romantiko. Tiningnan nilang dalawa ang menu, unti-unting binabalikan ito, at pagkatapos ay pumili ng ilang dekalidad na pagkain na iuutos. Pagkatapos, habang hinihintay na magluto ang chef, nagkwentuhan silang dalawa at mas naging malapit sa isa't isa. Siguro ayusin para sa isang batang babae upang maglaro ng gusheng o isang bagay, high-end at eleganteng. Ngunit halata na si Hong Dali ay hindi isang taong naglalaro ng kanyang mga baraha ayon sa nakagawian. Bilang ang pinakamalaking alibughang anak sa kasaysayan, natural na sinabi ito ni Hong Dali, hindi ko alam kung aling ulam ang angkop para sa akin. Paano ito, hilingin mo sa chef na pumili ng mga pagkain dito mula simula hanggang katapusan at lutuin ito ng mabilis. Tikim muna ako ng bawat isa. Tikman ito, at pagkatapos ay magpasya kung aling ulam ang angkop. Tang Moxon, Ling Xiaoyi, driver, ang natitirang mga binti ng aso. Bulong ng lobby manager na may malamig na pawis sa kanyang ulo. Bumulong siya, ito. Sa oras na ito, isang lalaking paa ng aso ang sumugod at sinaway, may sinabi ang aming young master sa silangan, ngunit hindi mo masabi ang iba. Kung hihilingin namin sa iyo na manghuli ng isang aso, hindi mo maaaring habulin ng isang manok. Kung hihilingin namin sa iyo na manghuli ng isang aso, hindi ka makakahuli ng manok. Kung gagawin mo ang isa sa bawat isa, kailangan mong gawin ang isa sa bawat isa.
Kung gagawa ka ng mas mahusay na isa. Aba, may magandang paningin ang lalaking ito. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, tama ka, tingnan natin ang gantimpala, 5,000. Ang mukha ng lalaki ay puno ng kagalakan, siya ay tumango at yumuko at pinuri ang kanyang mga bertod, salamat, young master, para sa gantimpala. Young master, para sa libu-libong taon, siya ang mamamahala sa mundo. Ang ibang natalo ay pawang inggit, at sama ng loob na pinalampas nila ang magandang pagkakataon at sinampal ng 50 beses. Naintindihan na rin ng manager ng lobby. Ang sinabi ni Hong Dali ay isang imperial na kautusan. Kung may sasabihin pa ay dali-dali siyang bumaba para magbigay ng mga tagubilin. Hinayla ni Hong Dali si Tang Moxon sa isang maliit na upuan sa tabi ng bintana at naupo. Tapos ngumiti siya, well, hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, kaya susubukan ko lahat at palaging may gusto ka. Ikaw nga pala, ano sa palagay mo ang hotel na ito? Sa tingin ko ay medyo mura ang presyo. Bagamat medyo maganda ang background ng pamilya ni Tang Moxon, hindi ito gaanong kaliit kumpara sa pamilya ni Hong Dali. Wala siyang masyadong exposure sa ganitong level ng mga bagay. Buti na lang at medyo magagaling ang mga tao. Siya ay matalino at may ilang pagkakalantad sa iba't ibang aspeto ng kaalaman. Sa oras na ito, tumingin siya sa paligid at mabilis na sinabi, sa pangkalahatan, hindi ito masama, ngunit parang may kulang. Nag-isip siya ng ilang segundo, at sa wakas ay nagpatibay, parang medyo malamig at walang buhay ang kulay. Malamig, hindi galit. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, oh, sabi mo medyo malamig ang kulay dito, ibig sabihin kulang ang berde. Pinag-isipan niya ito muli, at pagkatapos ay sumigaw muli ng tiyak na manager ng lobby, halika rito. Tumakbo ang manager ng lobby at nagtanong, guro, ano ang mga order mo? Itinuro ni Hong Dali ang gitna ng bulwagan at sinabing, bukas nating basagin ang lugar na iyon at maghukay ng mas malaking butas. Magtayo ng fish pond, parang rockery na may umaagos na tubig, at magtaas ng pulang carp o kung ano sa loob nito. Mangingisda ako kapag may oras ako. Siya nga pala, magtanim ng ilang bulaklak at halaman sa paligid ng fish pond, at maglatag ng ilang damuhan. Aba, magtanim ka pa. Kumuha tayo ng puno. Lumingon siya para tingnan si Tang Moxon sa tapat niya, bueno, galit ka ba ngayon? Si Tang Moxon ay ganap na hindi nakaimik, tinakpan ang kanyang mukha at sumisigaw, huwag mo akong kausapin, ikaw ay talunan. Naghuhukay ka ba ng butas sa gitna ng gusali para mag-alaga ng isda? Nakakahiya na makasama ka. Magkunwari ka lang na hindi ko sinabi ang sinabi ko. May isa pang ideya ang manager ng lobby, sinabi ito ni Young Master Dali para lang mapasaya si Madam. O seryoso ka ba? Dapat ko bang basagin ito o hindi? Ngunit nang maisip ko ang eksena kung saan ginantimpalaan ko ang natalo ng 5,000 yuan, sa wakas ay nakagawa ako ng isang mapagpasyang desisyon, kalimutan mo na ito, dahil ito ang sinabi niya, pagkatapos ay gagawin ko ito. Sa tingin ko sa alibughang karakter ng Young Master, hindi siya magagalit sa akin. Chapter 25, Hindi masama, ito ang lasa. Pindutin ang listahan sa Lunes. Mangyaring bigyan ako ng malakas na suporta, mga kapatid. I-click upang kolektahin ang mga inirerekomendang boto, hindi mo maaaring makaligtaan ang alinman. Shenj Headquarters Building sa gitna ng Tianjin City, 16 na palapag. Mr. Hong, ang mga financial statement para sa pagpapaunlad ng West 4th Ring Road ay nakalkula na. Mangyaring tingnan ito, Mr. Hong. Dahan-daang inilagay ng sekretarya ang isang dokumento na humigit kumulang 10 pahina sa mesa ni Hong Wigyu, pagkatapos ay tumalikod at umalis, dahan-daang isinara ang pinto. Tingnan natin kung paano ang pagtatansya. Kinuha ang financial statement, binasa ito ng mabuti ni Hong Wigyu. Ang West 4th Ring Road ay matatagpuan 25 kilometro sa kanluran ng gitnang lungsod ng Tianjin. Ito ay napapaligiran ng Buiyuanwei Street at Rendeng Alley sa silangan. Ito ay napapaligiran ng Nanhei River, Zishengmen West Street at Haiyang District sa hilaga. Sanwu River at Hangwu Mountain sa kanluran ng Zishengmen Road. Ito ay nasa kanluran ng Zishengmen Road. Sa timog, at konektado sa East 3rd Ring Road sa pamamagitan ng 12 distrito. Kung saan 16.67% ay garden land at 25.08% ay forest land. Porsyento, residential at enterprise land 30.10%, transport land 5.46%, water area 8.51%, unused land 14.18%. Ang lupang iminungkahing kunin ay pangunahing nakakonsentre sa mga lugar ng tirahan at hindi nagamit na lupa. Gayunpaman, ang hindi nagamit na lupa ay matatagpuan sa mga malalayong lugar. Hindi ito angkop para sa pamumuhunan. Sa makatuwid, ang pangunahing direksyon ng pamumuhunan ay karaniwang puro sa mga lugar ng tirahan. Sa pagtingin sa ulat ng pananalapi sa kanyang kamay, tinapik ni Hong Wigyu ang kanyang mga daliri sa mesa, ang mga residential area at corporate land ay nagkakahalaga ng 30%. Ito ay halos 22 kilometro kwadrado. Mabuting tao, hindi yun maliit na bilang. Ang 22 kilometro kwadrado ay tila hindi isang malaking bilang, ngunit sa katotohanan, kung nais mong ganap na sakupin ang ganoong kalaking lugar, ito ay halos imposible naman.
Ganap na astronomical figure. Kahit na may mga mapagkukunang pinansyal ng pamilyang Hong, ito ay ganap na imposible. Siyempre, imposible para sa Hong Wigyo na magkaroon ng ganoong gana at planong bilhin ang buong West 4th Ring Road. Ang kanyang aktwal na ideya ay upang makakuha ng mas maraming lupa dito hanggat maaari bago bumaba ang pambansang patakaran, kaya kailangan na lamang niyang maghintay para sa pagpapahalaga sa halaga. Kung gayon ito ay magiging isang malaking kapalaran. Ipinagpatuloy ni Hong Wigyo ang pagbabasa, kabilang sa mga ito, ang hilagang bahagi ng West 4th Ring Road ay may mas maraming lupain para sa mga negosyo at hindi angkop para sa pamumuhunan. Ang gitnang lugar ay medyo maunlad, ngunit ang mga relatibong presyo ng lupa ay mataas din. Ang katimugang bahagi ay medyo mas masahol pa, at ang mga prospect ng pag-unlad ay mas malala din. Ang sumusunod ay mga partikular na bilang tulad ng tinatayang kung magkano ang magagastos para makakuha ng isang piraso ng lupa. Mukhang ang malaking piraso ng cake na ito ay hindi kasing daling kumagat gaya ng inaakala. Hinaplos ni Hong Wigyo ang kanyang mga templo, masyadong malaki ang lugar, at ang pagtapon ng 300 milyon sa mga pondo ay magiging parang wala, at hindi magkakaroon ng pagkabigla. Ngunit kung mamuhunan tayo ng higit pa, makakaapekto ito sa pagkatubig ng kumpanya. Mukhang hindi talaga ito madaling harapin. Kung pag-uusapan, hindi dahil hindi makukuha ni Hong Wigyo ang mga pondo, ngunit isa siyang negosyante kung tutuusin siya ay gumagastos ng pinakamaliit na gastos at kumikita ng pinakamalaking off funds ang dapat niyang gawin. Bagamat may dokumentong nagsasabing plano ng bansa na paunlarin ito, sino ang nakakaalam kung kailan? Sa kanyang lakas, hindi magiging problema na makalakam ng higit sa $1 bilyong, ngunit kung siya ay makaalis. Nang walang kapital na nagtatrabaho, ang kumpanya ay hindi makakapagpatakbo ng maayos, at magiging napakadaling malagay sa malubhang panganib. Kung magagalit na naman ang mga nakatataas at bawiin ang desisyon na paunlarin ang lugar na ito, masasayang talaga ang pera. Kalimutan mo na, mag-invest tayo ng 2 hanggang 300 milyon para subukan muna ang tubig. Kunin natin ang pakinabang sa abot ng ating makakaya. Kung tutusin, masyadong malaki ang pagbabago ng patakaran at hindi tayo masyadong lulubog. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Hong Wigyo. Maghanap muna ng magagandang piraso ng lupang bibilhin, at pagkatapos ay gumawa ng mga plano batay sa sitwasyon. Iniisip ni Hong Wigyo ang diskarte sa pagpapaunlad ng pagkuha ng lupa, ngunit gumagastos si Hong Dali hanggat gusto niya. Sa isang pangungusap lang, abala ang lahat ng chef sa buong Hanglang Hotel. Sa loob lamang ng mahigit 20 minuto, 108 pangunahing pagkain at 54 na side dishes ang nakahain, na napuno ng 4 na malalaking mesa. Mesa. Kahit na ang pinakamarangyang salo ng manhan sa lupa sa nakaraang buhay ay inano lamang ng isang ito. Zinkson, tingnan natin kung angkop sa iyong panlasa. Si Hong Dali ay hindi magalang at dinala si Tang Moxon sa mga pinggan. Naghanda na ang isang dog-legger ng mga mangkok at chopstick para sa kanya. Kinuha ni Hong Dali ang isang piraso ng matamis at maasim na atsara ng aso at kumagat. Well, oo, ito ang lasa, ito ang pakiramdam. Ang manager ng lobby na nakatayo sa tabi ay halos maupo sa lupa. Oh my God, hiniling mo sa chef na lutuin ang lahat ng mga ulam, at sa huli, ang unang kagat ano ang iyong kinakain ay gobaw adobong gulay. Ang lobby manager ay nagkagulo dito, habang si Jiu de Gujizi ay mukhang kalmado at sinabi sa kanyang sarili, tingnan ang iyong sorpresa, ang aming young master ay hindi pa nakita ito sa palengke kahapon. Ako ay gumastos ng higit sa 30 milyong yuan upang bumili ng bahay para lamang mag-alaga ng isang aso. Ito ay isang pagkain lamang, kaya ano ang kaguluhan? Hindi na nagsalita pa si Tang Moxon sa pagkakataong ito, kinurot na lang niya ang chopsticks gamit ang kanyang berdeng puting daliri. Kumuha ako ng kapirasong karne at kumagat. It was really just a taste. At the end, hindi ko nakalimutang magkomento, itong medyo mabangong snail slices ay malutong, malambot, sariwa, mabango at mabango. Sayang naman at medyo luma na ang init at ang lasa. Medyo hindi malinis, pero maganda kung ganito ang luto. Matapos marinig ang kanyang mga komento, nagulat si Hong Dali at sinabing, Zinkson, paano mo ito magagawa? Ano ito? Sabihin mo sa akin. Kinagat ni Tang Moxon ang kanyang mga labi at ngumiti, at lahat ng tao sa kanyang paligid ay natulala sa kanyang kaakit-akit na sandali. Naisip niya sa sarili, hindi katakatakang hindi siya patutot para maging kasintahan ng young master. Ito ay isang karapat-dapat na reputasyon. Natatakot ako na ang babaeng tulad nito ay maaaring maging karapat-dapat sa katayuan ng young master. Dahan-daang sinabi ni Tang Moxon, ang bahagyang mabangong mga hiwa ng snail na ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagputol ng buntot ng karne ng snail at paghiwa-hiwain ito sa manipis na hiwa ng pantay na laki. Ibuhos ito sa mainit na tubig at iskop ito. Idagdag ang mga hiwa ng winter bamboo shoot sa kawali at lagyan ng mantika, pagkatapos ay ice scoop ang mga ito, idagdag ang bawang at tinadtad na luya sa kawali, pagkatapos ay idagdag ang mabangong luya pagkatapos ay ilagay ang mabangong luya. At haluin sandali, pagkatapos ay idagdag ang mga bulaklak na kabute at nilalang ang mga hiwa ng kabute ng shiitake, ibuhos magdagdag ng sopas, monosodium glutamate, asukal, puting toyo, langis ng lingga,
at basang almirol sa isang atsara at pakuluan ang pinakuloang hiwa ng kabibe, ihagis at iprito ang isang matingkad na hiwa ng kabibe mula noong unang panahon, hindi alam ng maraming tao kung paano ito lutuin. Hindi ko akalain na ang isang hotel na binili namin ay may chef na kayang magluto ng sikat na dish na ito. Natural, hindi mapapalampas ni Hong Dali ang ganitong uri ng bagay. Agad niyang inutusan ang manager ng lobby na saan ang chef na nagluto ng ulam na ito. Hilingin sa kanya na lumabas. Hindi nagtagal, dumating ang isang matabang chef at sumugod sa Hong Dali. Yumuko siya, Chef Wei Bao, nakilala ko ang iyong master. Wei Bao, kinakain, napakagandang pangalan. Tumingin si Hong Dali sa kanya pataas at pababa, at nakita niya na ang lalaking ito ay halos naging bola ng laman. Nang makatayo siya ng tuwid ay hindi makita ang kanyang mga daliri sa paa. Puno ng taba ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nakapikit sa mga biyak. Siya ay ipinarray sa mga sausage. Ang parehong makapal na labi ay mukhang medyo masaya. Pinipigilan ni Hong Dali ang kanyang pagtawa at sinabing, magaling ka dito. Tanungin kita, hindi sinasadyang nakatanggap ako ng ilang mga recipe para sa ilang mga pagkain sa mga unang araw. Magagawa mo ba ito kung sasabihin ko sa iyo? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.